Okay, nagbabalik po ang Pilipinas News at ang iniwan nating tanong kanina, partner, saan nga ba na-imbento ang escalator? At ang sagot dyan, letter A, USA. Una po itong tinawag na moving staircase ni Jesse Reno na nag-imbento nito sa New York noong 1892. Doon pala ang unang escalator. Pero sinasabi nila yung kapitan ng escalator ang isa sa pinakamodubi daw na pwede niyong hawakan. Okay, last day ng Corona impeachment trial for the week. Kanina po yan. Pero bago yan, pasadahan natin ang highlights sa paglilitis kanina. Una na riyan, partner, ang hiling ng defense na i-strike out ng testimonya ni Justice Secretary Laila De Lima. Hearsay lang daw kasi ang pahayag niya tungkol sa umano'y irregularity sa desisyon ng Korte Suprema na payagang makabiyahe si dating Pangulong Arroyo. Sinegundahan ito ni Senadora Miriam Santiago pero hindi pumayag si Presiding Judge Juan Ponce Enrile. Ako eksena naman ang face-to-face ni na Laila De Lima at Senator Ping Lacson. Kung inyong naaalala, si De Lima ang nagpapahunting sa nooy nagtatagong senador. Kaya naman kanina ginisa ni Lacson si De Lima tungkol sa pagharang ng DOJ sa biyahe ni CGMA. Sa gitna rin ng trial, humirit si Senador Jinggoy Estrada kay De Lima kung may balak ba siyang maging Chief Justice o maging Senador. Bagay na pareho namang dininay ng kalihim. Only time will tell. Sa huli, nagkasundo mga Senator Judge na padalhan ng sulat si Associate Justice Lourdes Sereno para sagutin ang ilang katanungan. Ang pagtutol kasi niya sa desisyon ng Korte Suprema tungkol sa pag-issue ng TRO sa biyahe ni Arroyo ang pinagbasihan ng testimonya ni De Lima. Matapos naman ang 2 buwang hospital arrest, muling nakita ng publiko si dating Pangulong Gloria Arroyo nang maghain siya ng not guilty plea para sa kanyang kasong electoral sabotage sa Pasay RTC. Nakangiti at pakaway-kaway si CGMA na may suot na brace sa kanyang liig. 20 minutes lang ang tinagal ni dating Pangulong Arroyo sa korte at balik Veterans Hospital na ulit ito. Sa April 19, birthday ni Erapian, ang pre-trial ng kaso. Bagamat hindi pa napagbibigyan ang hiling ni Arroyo para sa house arrest, pinayagan na po siya ng korte na makadalaw sa burol ng bayaw na si Congressman Iggy Arroyo. She looks much better now, na? Mas malusog ang isura ng ating dating Pangulo. Matapos maamos tong Martes ng gabi, back to work na raw mamaya si NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda. Pasado alas 2 ng hapon kanina nang lumabas si Esmeralda sa Manila Doctors Hospital, pangiti-ngiti pero bakas pa rin ang sugat ng daplis ng bala sa kanyang sentido. Kutob ni Esmeralda, may kinalaman ng ambush sa kanya sa kasong kidnapping ng isang Haponesa kung saan nadawit ang kanyang dating boss na si Magtanggol Gatdula. Pero nauna lang sinabi ng kampo ni Gatdula, baka ambush me ang nangyari. Dahil himalang puro daplis lang ang tumama kay Esmeralda kahit niratrat ng Armalite ang kanyang sasakyan. Ano daw, agimat meron ito. Samantala, lalo namang dumadami ang mga Pinoy na walang trabaho. Base sa survey ng SWS, pumalo sa 24% ang unemployment rating noong Disyembre. Mas mataas ito ng 4% kumpara sa rating noong Setyembre. Katumbas po yan ng halos 10 milyong mga Pinoy. Karamihan daw dito ay mga babae. Pero tumaas man ang rating, malayo pa rin ito sa pinakamataas na unemployment rating ng bansa na 34.2% na nakuha noong February 2009. At ito naman, 2 araw lang inabot ang paghahanap sa isang batang nalunod sa ilog sa Pasig City. Rescue 5, saklolohan nyo. Halos himatayin sa pagwawala si Lerio Tabon-Tabon nang makaharap ng Rescue 5 kamakalawa ng hapon. Pinangangambahan kasing nalunod sa Pasig River ang 10 taong gulang niyang anak na si James Kyle. Tubig lang po, tubig lang po. Hindi ko na kaya! Alas 2 na ng hapon nang maligo raw si James Kyle sa ilog kasamang ilang kalaro. Dating niya dyan, akala namin nagbibiro lang, nagpapalunod-lunod. Sumama ang Rescue 5 sa Pasig City Rescue para hanapin sa ilog ang bata. Sabi nga naman fragment dito, medyo zero visibility ang tubig dito. Nahihirapan silang hanapin yung si James. Pero kumagat na ang dilim, bigo pa rin kaming makita si James Kyle. Kinabukasan, tuloy ang aming operasyon. Isinama rin namin sa paghahanap ang ama ni James Kyle na si Raquel. Sa buong maghapon, wala kami nakitang bakas ng bata. Pero kaninang alas 6 ng gabi, natagpuan na rin ang bangkay ni James Kyle ng Philippine Coast Guard sa may Pasig River sa may Santa Ana, Manila. Aldis Ignacio, Rescue 5.
Ulitin po namin sa anumang insidente, tumawag agad sa aming Rescue 5 hotline sa numerong 922-5155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo. Balita naman mula sa Zamboanga del Sur, 7 ang patay at karamihan doon ay mga bata habang 3 pa ang sugatan nang paulanan sila ng bala sa barangay Tininghalang sa Lapuyan. Base po sa inisyal na impormasyon ng mga suspect ay mula sa grupo ng isang Ami Andy. Posibleng resback ang nangyaring pag-atake dahil kamakailan ay napatay ng government forces sa isang engkwentro ang kanyang kapatid. Tinutugis na ngayon ang pinagsanib na puwersa ng AFP at ng PNP ang grupo. Ngayon, pasadaan naman natin ang mga balitang stateside. 49 ang kumpirmadong patay sa train crash sa Buenos Aires, Argentina. Halos 600 naman ang sugatan. Base sa investigasyon, sumalpok ang tren sa isang harang sa train station matapos itong mawalan ng preno. Sa Texas, tampok ang mga toilet bowl, toilet bowl, na sari-saring kulay at itsura. Pero hindi ito paninda. Ito ang sikat na toilet museum ng 90 years old na si Barney Smith. Isa sa koleksyon niyang toilet bowl, pag-aari raw ng napatay na leader ng Iraq na si Saddam Hussein. Pero ang pinaka-paborito daw niya, ang bowl na ito na may nakadikit na tula na una raw niyang narinig nung 12 years old pa lamang siya. Sa Amerika pa rin, isang dambuhalang lobster. Wow! Ang nabingwit ng isang mangingisda. Ang laki nito hindi nalalayo sa isang sanggol. Ang bigat, tumataginting na 27 pounds. Inilaga ang giant lobster sa Maine State Aquarium. At punta naman tayo kay Cherry para sa balitang Hollywood. Eto na nga, partner, ang latest sa Hollywood. Naalala niyo pa po ba yung dirty finger ng singer na si Adele sa isang award show kamakailan? Pinutol po kasi ng host ng Brit Awards ang kanyang thank you speech. Ito pala yung explanation doon, partner. Matapos mapanalunan ang Award of the Year. Nagsorry na po ang mga organizers ng award show. Ang dahilan nila, overtime na raw. Nakahakot din ng parangal ang Horrible Bosses star na si Jennifer Aniston. Siya lang naman ang latest celebrity na binigyan ng star sa Hollywood Walk of Fame. Ibang level na rin ang British actress na si Helena Bonham Carter. Ginawaran siya ng Queen Elizabeth II ng ranggong Commander of the British Empire dahil sa kanyang serbisyo sa film industry. Minsan na siyang gumanap bilang nanay ng kasalukuyang reyna sa pelikulang The King's Speech. I'm sure na-enjoy mo rin, Jovi, ang The King's Speech. Ano naman ang latest sa internet, Jovi? Ang tema ng ating mga internet news ngayon ay kakaiba, no? Cherry, akalain nyo na bang pwedeng literal na magkaroon ng blue-skinned baby? Mala avatar lang, ano po. Sa article po ng yahoo.com, ano? Dati palang nagkaroon ng angkan sa Amerika na puro asul ang kanilang mga balat. Resulta daw ito ng abnormal na hemoglobin na hirap makapagpadala ng oxygen sa ating katawan. Ito pa ang isang kakaibang balita, Cherry. Arestado isang lalaki sa India naman, ano? Dahil sa pangangain ng bata. Kwento raw ng lalaki, nangingidap siya ng mga bata para po ibenta. Pero pagbigo siya rito, sa kanya iniihaw at bata, no, para kainin niya. Buti pa po ang baby ng babaeng ito sa Amerika. Ang trip kasi ni Mommy, paliparin ang kanyang baby. Tingnan niyo yung mga litratong yan, ano? Gamit po ang Photoshop. Napapalutang ni Rachel Holland ang anak na si Henry sa iba't iba po mga eksena. Kailangan niyo pong hanapin yan sa Google para makita ninyo kung gaano kaganda yung mga litratong yan, Cherry. Parang may cute, may nakakatakot. Medyo nakakatakot yung isang nakalutang. Shots, no? Mamaya may balita tayo tungkol kay Michael Jordan. Na, alam nyo ba, na meron palang Chinese name? Ito yung tanong natin dyan. Ito yung trivia. Ano ba ang Chinese name ni Michael Jordan? A. Xiaodan. B. Shudan. C. Kiaodan. Parang pare-pareho lang. Kung ano yan, abangan nyo po. Ito naman, iba pang dapat ninyong abangan sa Pilipinas News. Patok na negosyo sa QC nagsimula lang daw sa maboteng usapan. Binabayad ng PhilHealth sa mga ospital, nakaltasan na. Sana kaya pupulutin ang mga may sakit nilang mga miyembro. At NBA rising star na si Jeremy Lin nakaraket na naman bilang cover photo ng isang magazine. Silipin po yan sa pagbabalik ng Pilipinas News.